King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 925. Paglaban. Hinayaan ng kaliwang mata si Zhao Feng na ay replay ang mga eksena. Ito ay katulad ng isang ilusyon, ngunit nagbigay ito kay Zhao Feng ng pakiramdam na ito ay totoo. Higit pa rito, ang kakayahang ito ay bumuti pagkatapos umunlad ang kaliwang mata. Ang pakiramdam ng tanawin sa Ancient Dream Realm ay pareho noong siya ay pumasok sa Ancient Dream Realm mismo. Tinakpan pa rin ng bagyo ang kalangitan. Umupo si Zhao Feng at pinakawalan ang kanyang Domain of Wind Lightning upang masakop nito ang buong eksena. Sa paglipas ng panahon, ginamit ni Zhao Feng ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata upang subukang i-sync ang Domain ng Wind Lightning sa bagyo. Anuman ang nangyari sa Ancient Dream Realm, gagayahin niya ito dito. Ito ay magagawa. Sinimulan ni Zhao Feng na pag-aralan kung ano ang mangyayari habang kinokopya ito ng sabay-sabay. Ito ay isang munting mundo ng Wind Lightning batay sa kanyang Crystal Core. Kung magagawa ito dito, maaari niyang subukan ito sa aktwal na Ancient Dream Realm, at kung may anumang panganib, maaari siyang direktang bumalik. Tinawag ni Zhao Feng ang kanyang Domain of Wind Lightning at pinagsama ang kanyang kamalayan sa gintong bola. Sa sumunod na sandali, lumitaw siya sa sinaunang kaharian ng pangarap. Ang panahon. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng, at nakaramdam siya ng panghihinayang. Ang panahon ng Ancient Dream Realm ay bumalik sa normal, at walang mga palatandaan ng isang bagyo kahit saan. Masyado siyang nag-focus sa paglilinang at nakalimutan ang tungkol sa oras. Maaari na lamang niyang hintayin ang susunod na pagdating nito, ngunit sa kabutihang palad, nagawa niyang kopyahin ang bahagi ng tanawin ng eksena, at ginamit niya ang kanyang ginintoang mata upang suriin at makita ang mahinang pagbabago sa istruktura ng mga atomo ng bagyo. Higit pa rito, mayroon din siyang mga bagay na nag-iimbak ng sinaunang kidlat. Bakit hindi ko likhain ang Little World sa loob ng sinaunang Dream Realm? Nag-isip sandali si Zhao Feng. Ang lugar na kasalukuyang kinalalagyan niya ay medyo ligtas, at binabantayan siya ng sawa at ibon. Medyo maaapektuhan ito ng paggawa ng Little World sa loob ng Misty Spatial World. Maaaring gamitin ni Zhao Feng ang Ancient Dream Realm upang lumikha ng pangunahing istruktura ng kanyang Little World, pagkatapos ay pagsamahin ang Domain ng Wind Lightning dito mamaya. Ito ay malamang na mas madaling gawin. Matapos kumpirmahin ang kanyang ideya ay umupo si Zhao Feng. Mula nang magsimula siyang muling mag-cultivate, na-absorb ni Zhao Feng ang maraming aura ng Ancient Dream Realm sa kanyang katawan at kumain ng maraming prutas mula sa Ancient Dream Realm. Nagawa niyang manatili sa Ancient Dream Realm ng napakatagal na panahon ngayon kasama ang kanyang kasalukuyang paglilinang at pisikal na katawan. Ang Little World ay hindi madaling mabuo. Nangangailangan sila ng maraming oras at pagsisikap. Gayunpaman, si Zhao Feng ay may kaliwang mata, na makakatulong sa kanya sa pagbuo ng isang Little World. Naisip din niya ang katotohanan na, kung maaari niyang paghiwa-hiwalayan ang mga pisikal na bagay sa hindi mabilang na mga atomo, magagawa ba niyang manipulahin ang hindi mabilang na mga atomo at ibalik ang isang bagay sa orihinal nitong anyo? Ang pagsira sa isang bagay ay medyo simple, ngunit ang pagbabalik nito sa orihinal nitong hugis ay lubhang komplikado. Kung nagawa ito ni Zhao Feng, malamang na makakalikha siya ng totoong mundo. Siyempre, random thoughts lang yon. Hindi niya alam kung saan magsisimula iyon. Si Zhao Feng ay nakalubog pa rin sa paglikha ng kanyang Little World. Sa isang lugar sa ibang lugar sa kontinente, 4 na figure ang nakatayo sa harap ng isang bundok. Ang 4 na figure na ito ay natatakpan ng itim at nagradiated ng napakagandang demonic daw na kapangyarihan na nagpawi sa langit at araw. Ang isa sa kanila ay isang kaakit-akit na babae na natatakpan ng lila at itim na apoy ng lotus. Nagbigay siya ng aura na naging dahilan kung bakit hindi nang ahas na huminga ang 3 pangpik na emperor sa malapit, at sinimulan pa niyang sunugin ang hangin gamit ang kanyang demonyong kapangyarihan. Sacred Lord Dark Lotus, si Nan Gongsheng ay nasa loob. Magalang na sabi ng isang emperor sa tabi ng kaakit-akit na babae. Si Nan Gongsheng ay hindi isang taong mapipigilan ng mga emperor. Ang Nine Darkness Palace ay nawalan na ng 4 na walang kapantay na emperor bago ito. Gayunpaman, si Nan Gongsheng ay tila nakakaramdam ng panganib at outrage sa tuwing may darating na Sacred Lord. Nag-specialize din siya sa Tao of Space,
ibig sabihin, hindi man lang siya napigilan ng mga normal na emperor kung gusto niyang tumakas, ngunit tila siya ay nasa pag-iisa sa sandaling ito. Junior na may kapangyarihan ng Evil God. Para saktan mo ang Nine Darkness Palace, wala ka talagang pakialam sa buhay mo, di ba? Naupo si Sacred Lord Dark Lotus sa gitna ng purple at black flaming lotuses at ginamit ang kanyang Sacred Lord Aura para ikulong ang buong bundok. Nan Gongsheng, hindi ka makakatakas sa pagkakataong ito kahit na may pakpak ka. Isang emperor na may isang braso ang umungal na may mabangis na tingin. Nawalan siya ng braso kay Nan Gongsheng noong sinubukan nilang patayin siya noong huling pagkakataon, at may masamang kapangyarihan sa pinsalang pumipigil dito na gumaling. Tanging isang Sacred Lord na dalubhasa sa medisina ang makakapagpagaling nito. Boom! Nang ang mga miyembro ng Nine Darkness Palace ay papasok na sa bundok, ang buong bundok ay biglang sumabog, at isang sinag ng lila at kulay dugo na liwanag ang bumaril sa kalangitan bilang isang pagdagsa ng masamang kapangyarihan na nagdulot ng kahit na si Sacred Lord Dark Lotus ay na-pressure. Nang inig ang puso ng tatlong emperor, at likas silang umatras ng ilang hakbang nang maramdaman nilang hindi nila kontrolado ang kanilang kapangyarihan. Ho! Isang masamang kabataan na may kulay ube at kulay dugo na buhok ang damapo sa harap ng Sacred Lord Dark Lotus at kasama ng isang flash ng pilak. May mga marka ng bulaklak sa kanyang katawan na kapareho ng kulay ng kanyang buhok. Ang masamang liwanag na kulay lila at dugo ay nagparamdam sa tatlong emperor na naruroon ng matinding pressure, at nawalan sila ng kontrol sa True Yuan sa loob ng kanilang katawan. Malamig na tumawa si Sacred Lord Dark Lotus habang ginagamit niya ang kanyang magnificent power para harangan ang bahagi ng aura na kinakaharap ng kanyang mga nasasakupan. Pagkatapos ay siniyasat niya si Nan Gongsheng. Quasi-Sacred Lord. Natigilan si Sacred Lord Dark Lotus. Si Nan Gongsheng ay bumuti sa nakababahala na bilis habang tinutugis ng Nine Darkness Palace. Mukhang ganap kang naabutan ng kapangyarihan ng Evil God. Ang Sacred Lord Dark Lotus ay nagtitiwala na si Nan Gongsheng ay nawalan na ng kanyang sariling pagkakakilanlan at pinamumunuan ng kapangyarihan ng Evil God, na siyang dahilan kung bakit siya maaaring umunlad sa napakabilis na bilis. Hihihi. Malamig na tumawa si Nan Gongsheng na may kalmado at masamang ekspresyon. Ang kapangyarihan ng Evil God ay hindi isang bagay na maaari mong kontrolin. Ang lilang at itim na apoy sa paligid ng Sacred Lord Dark Lotus ay bumangon nang ilabas niya ang kapangyarihan ng isang Sacred Lord at sumugod patungo kay Nan Gongsheng tulad ng isang nagninangas na Purple Lotus. Kasabay nito, ang tatlong emperor ay umatras. Hindi sila nang ahas na lumahok sa isang labanan na kinasangkutan ng isang Sacred Lord. Naghiwalay ang tatlo at tiniyak na hindi makakatakas si Nan Gongsheng. Tumawa si Nan Gongsheng habang naglalabas siya ng kislap ng lila at pilak, at isang malaking bulaklak na kulay lila at dugo ang nabuo sa likod niya. Ang masamang liwanag ay agad na nagsimulang kumislap mula sa kanyang balat, at isang layer ng pilak at purple na banal na liwanag ang tumakip sa kanya habang siya ay sumusugod patungo sa Sacred Lord Dark Lotus na parang isang demonyo. Boom! Nakipagsagupaan si Nan Gongsheng laban sa Sacred Lord Dark Lotus, at sa tulong ng Purple and Silver Light, talagang nagawa niyang itabi ang Mystic Light Sacred Power ng isang Sacred Lord. Si Nan Gongsheng ay parang isang umuungal na demonyo na nababalutan ng pilak at purple na liwanag habang siya ay sumusugod sa kapangyarihan ng isang Sacred Lord at pinunit ito. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord Dark Lotus. Kahit na si Nan Gongsheng ay isang quasi-Sacred Lord lang, ang kapangyarihan na ginamit niya ay kapareho ng kanyang Mystic Light Sacred, ngunit mas malakas ito. Dark Demon Lotus. Isang itim na nagninangas na lotus ang lumipad mula sa kamay ni Sacred Lord Dark Lotus. Naglabas ito ng nakakatakot na demonic daw sacred na kapangyarihan at baluktot na espasyo habang lumilipad ito patungo sa Nan Gongsheng. Hahaha. Sumugod si Nan Gongsheng sa halip na umatras, at tumawa siya nang tumaas ang kulay lila at pilak sa paligid niya. Evil Demon Claw. Iniunat ni Nan Gongsheng ang kanyang kanang braso, at hindi mabilang na mga sanga na pula ang dugo ang lumabas sa marka ng bulaklak sa kanyang braso. Nagbuo sila ng isang higanteng malademonyong kuko at humakbang pasulong. Boom! Shoo! Ang Surge of Evil Power at ang Surge of Demonic Power ay nagsagupaan at naging sanhi ng isang magulong aura na sumabog.
Ang itim at pula ay pinagsama-sama sa gitna ng pagsabog, sinisira ang anuman at lahat. Napilitan si Nan Gongsheng pabalik ng ilang daang yarda at natatakpan ng kulay ube at dugo na liwanag, ngunit nagpakita siya ng malamig at masamang ngiti na para bang siya ay isang sinaunang demonyo. Ang Sacred Lord Dark Lotus ay umatras din ng ilang daang yarda at hindi makapaniwalang tumingin kay Nan Gongsheng habang tumutulo ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Ang Sacred Lord Dark Lotus ay humagulgol habang nag-aapoy ang kulay lila at itim na apoy ng demonyo sa kanyang mga mata. Purple Demonic Brat, nililigawan mo si kamatayan. Ang walang limitasyong mga apoy ng demonyo ay muling nag-alab habang ang lahat sa loob ng 1,000 milya ay napuno ng madilim na lilang apoy. Hindi mabilang na mga itim na lotus ang nasunog, at tila kaya nilang lumunin ang lahat. Projection ng Little World. Ginamit talaga ng Sacred Lord Dark Lotus ang kapangyarihan ng kanyang Little World. Nakaramdam ng lamig at hindi makagalaw ang tatlong Emperor. Hindi sila makahinga, at ito ay sa ilalim ng batayan na ang Little World ni Sacred Lord Dark Lotus ay hindi man lang nakatutok sa kanila. Ang projection ng Little World ng Sacred Lord Dark Lotus ay nagsimulang kumalat, at ang kapangyarihan ni Nan Gongsheng ay naitaboy ng hindi mabilang na mga batas ng isang mundo. Hindi ako makikipaglaro sa iyo ngayon. Isang masamang ngiti ang isiniwalat ni Nan Gongsheng habang ang isang surge ng purple and blood-colored na divine light ay bumaril mula sa kanyang likod at nakipagsagupaan sa Little World ni Sacred Lord Dark Lotus. Ang liwanag ay aktwal na pinamamahalaang sakupin ang kalahati ng projection ng Little World. Agad na natigil ang ekspresyon ng Sacred Lord Dark Lotus. Ginamit din ni Nan Gongsheng ang projection ng isang Little World. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng kanyang Little World ay umabot sa antas ng isang Sacred Lord at nagawang umiral sa loob ng totoong mundo. Ang kapangyarihan na ipinakita ng kanyang Little World ay hindi mas mahina kaysa sa Little World ni Sacred Lord Dark Lotus, at naglabas ito ng nakakatakot na aura na nalampasan pa ang level ng Sacred Lords. Ikinalat ni Nan Gongsheng ang projection ng kanyang Little World at nawala sa hangin na may kidlat ng pilak. Ang spatial talent ni Nan Gongsheng ay biglang naging parang isda na lumalangoy sa tubig sa loob ng sarili niyang Little World. Maging ang mga Sacred Lords ay hindi nagawang sirain ang projection ng Little Worlds at maaari lamang silang manood. Arg! Sa isang kislap ng pilak, si Nan Gongsheng ay nagpakita sa likod ng Emperor na may nawawalang braso at binasag ang isang palad sa kanyang ulo. Agad na nilamon ng masamang kaluluwa ang kanyang kaluluwa. Nan Gongsheng, ikaw. Ang Sacred Lord Dark Lotus ay umungal sa galit, ngunit dinala ni Nan Gongsheng ang projection ng kanyang Little World sa paligid at mabilis na lumipad palayo. Ang dalawa pang Emperor ay nakatayo pa rin habang ang malamig na pawis ay namumuo sa kanilang mga katawan, at naramdaman nilang nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Nagawa ni Nan Gongsheng na tumakas matapos makipaglaban sa Sacred Lord Dark Lotus ng direkta at napatay pa ang isang demonic Dao Emperor habang siya ay tumakas. Nagawa niyang maabot ang ganoong antas. Huminto si Nan Gongsheng matapos lumipad ng 10,000 milya, at ang tinig ng Evil God Thought Body ay tumunog sa kanyang katawan. Paano ito? Kahit ang Sacred Lords ay wala nang magagawa sa iyo ngayon. Matagal mo nang nalampasan si Zhao Fang. Sa alaala ng Emperor na iyon, nalaman ko na pinatay na ni Zhao Fang ang Nine Darkness Demonic Lord of Nine Darkness Palace. Malamig na ngumisi si Nan Gongsheng habang ang malamig niyang mukha ay naging malungkot. Paano ito posible? Ang Evil God Thought Body ay labis na nagulat. Mukhang hindi ako pwedeng magpakawala. Kailangan kong mabilis na sumanib sa kapangyarihang ito at kontrolin ito. Ang lilang at pilak na mga mata ni Nan Gongsheng ay lubhang mapagpasyahan. King of Gods, Kabanata 926. Matagal nang naghihintay. Sa Ancient Dream Realm, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang Crystal Core bilang pundasyon para sa kanyang Little World, at ang malabong mga balangkas nito ay nagsimulang lumitaw sa katotohanan. Kasabay nito, nagsimulang sumanib dito ang aura ng Ancient Dream Realm. Ito ay halos parang nilikha ng Ancient Dream Realm mismo. Weng! Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumikinang, at isang alon ng gintong liwanag ang kumalat sa hangin. Ang aking Little World ay kasalukuyang umiiral lamang sa isang mental energy state, ngunit ito ay nakaugnay sa pisikal na kapangyarihan sa loob ng Crystal Core.
Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang lahat. Kasabay nito, alam niya kung bakit iba ang mga bagay sa loob ng Little World kaysa sa katotohanan. Ang mga bagay ng isang Little World ay nilikha sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pundasyon ng isang tao, at dahil karamihan sa mga emperor ay nilinang lamang ang isang elemento, ang mga bagay ay mayroon lamang isang elemento. Halimbawa, si Duan Moqing ay isang Wood Elemental Sacred Lord, kaya ang kanyang Little World ay halatang nakabatay sa elemento ng wood. Halos walang elemento ng apoy dahil sumalungat ito sa kanyang pundasyon. Iba ang crystal core ko sa iba. Ang aking Little World ay magiging mas matatag kaysa sa iba. Malinaw ang isip ni Zhao Fang. Sa ngayon, ang kanyang crystal core ay naglalaman ng mga elemento ng hangin, kidlat, tubig, kahoy, at apoy. Naisip pa nga ni Zhao Fang kung ang kanyang munting mundo ay ganap na magkakatotoo kapag natutunan niya ang lahat ng 5 elemento, ngunit iyon ay medyo malayo sa kanya ngayon. Nilinang lamang niya hanggang sa mga unang yugto ng ika-8 antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique at napakalayo pa rin mula sa pag-abot sa tuktok. Pinakamainam na bumuo muna ng Little World of Wind Lightning at gawing perpekto ito habang lumilipas ang panahon. Panahon na para pagsamahin ang domain ng Wind Lightning dito. Isang patong ng hangin at kidlat ang lumitaw sa paligid ni Zhao Fang at nagsimulang umungol at kumaluskos. Boom! Kinokontrol ni Zhao Fang ang domain ng Wind Lightning at pinalitan ito ng hugis. Gamit ang tumpak na kontrol ng kanyang kaliwang mata, ang domain ng Wind Lightning ay ganap na sumanib sa outline ng Little World. Ngayon ang kailangan ko lang gawin ay pagsamahin ito. Malinaw na alam ni Zhao Fang ang bawat hakbang. Kailangan niyang pagsamahin ang crystal core na dimensyon, ang domain ng Wind Lightning, at ang outline ng Little World. Kailangan itong mangyari sa maayos at matatag na paraan. Wala pang kalahating taon ang natitira bago ang labanan para sa Crown Prince, at papunta pa rin dito ang Ocean Smoke Pavilion dahil malapit sila sa mga karagatan. Pavilion Master B, medyo na late ba tayo? Ngumiti si Old Monster Shu at nagtanong. Nagsama-sama ang Ocean Smoke Pavilion at ang 10,000 Sacred Clan, at pinalawak ng Supreme Emperor Dark Knight ang Assassination Organization. Kahit na ang normal na 3-star powers ay ayaw silang masaktan. Halos ang buong lugar sa paligid ng baybayin ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng Ocean Smoke Pavilion, at ang Earth Spirit Hall ay walang nagawa. Masyadong mabilis na lumawak ang ahensya ng impormasyon ng Ocean Smoke Pavilion, at lahat sila ay sobrang abala. Naniniwala ako na itinakda na ni Master ang landas para sa atin. Sabi ni Bichingyo na may katiyakan at malambing na tingin. Umalis si Master kasama ang Sacred Lord Duanmo. Dapat ay sumali siya sa pamilyang Duanmo at naging bahagi ng puwersa ng ika-13 prinsipe. Hula ni Supreme Emperor Dark Knight. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Zhao Yufei at ng ika-13 prinsipe ay matagal nang itinakda, at kahit na alam nila ang tungkol dito sa kabila ng distansya. Higit pa rito, ang puwersa ng ika-13 prinsipe ay lumalawak ng mas mabilis kaysa sa Ocean Smoke Pavilion. Naniniwala ako sa mga mata ni Master. Sabi ni Bichingyo, at ang Supreme Emperor Dark Knight ay may awkward na ekspresyon. Masyadong umasa si Bichingyo kay Zhao Fang, at handa siyang sundan si Zhao Fang sa kabila ng Dark Heart Seal. Gayunpaman, iba ang Supreme Emperor Dark Knight. Gusto pa rin niyang takasan ang kontrol ni Zhao Fang makalipas ang 100 taon. Mananatili pa rin siya sa organisasyon ng assassination at tutulungan si Zhao Fang, ngunit ayaw niyang manatiling alipin magpakailanman. Bagaman bata pa ang ika-13 prinsipe, siya ay pinapaboran ng Sacred Emperor at Empress. Dagdag pa sa katotohanan na mayroon siyang malakas na puwersa sa likod niya, malaki ang posibilidad na manalo siya kahit na laban sa ika-4 na prinsipe, na kasalukuyang pinakamalakas. Pagsusuri ng Old Monster Shu. Kung ang kanilang amo ay pumasok sa Imperial Tombs at tumulong din sa ika-13 prinsipe, ang prinsipe ay magkakaroon ng mas malaking tsansa na manalo. Sa ngayon, nasa Gan Province tayo, at isang lungsod lang ang layo natin sa Great Gan Imperials. Si Bichingyo ay may masayang ekspresyon. Malapit na niyang makilala ang kanyang amo. Bukod sa kanilang tatlo, nandoon din si Zanjier, ang itim na damit na emperor mula sa 10,000 Sacred Clan, at ilang hari. Isang malamig na halakhak ang biglang tumunog at dumaan sa pisikal at kaluluwang dimensyon.
Pinataba nito ang puso ng lahat, at agad silang tumigil sa paggalaw. Lahat kayo gusto pa ring pumunta sa Great Gun Imperials. Matagal na akong naghihintay dito. Isang figure na nakasuot ng itim na damit at natatakpan ng kadiliman ang bumaril sa ibabaw tulad ng isang itim na bulalakaw. Ang kanyang demonic pressure ay nagpadilim sa lahat sa loob ng 1,000 milya, at ang mga hari ay agad na nagluwa ng isang subo ng dugo at mabilis na nagbago ng direksyon. Ang figurang natatakpan ng kadiliman ay parang isang demonic sovereign habang nakatingin sila sa grupo mula sa Ocean Smoke Pavilion. Maaari ko bang tanungin kung sino ka at bakit mo kami pinipigilan? Bumagsak ang ekspresyon ng Old Monster Shoe habang nakatayo siya sa harapan. Halatang kalaban ang taong ito sa tono at aura nila. Sumikat ang Supreme Emperor Dark Knight at hinarangan ang aura ng Sacred Lord para sa mga miyembro sa likod niya, kung hindi, si Zangier at ang mga hari ay mapipigilan ng aura hanggang mamatay. Sa kabilang banda, nagulat si Bichingyo. 9 Darkness Palace. Sacred Lord Demonic Abyss. Hahaha, wala ba akong karapatan na alagaan kayong lahat simula nang ipinagkanulo ng Ocean Smoke Pavilion ang 9 Darkness Palace? Tumawa ang Sacred Lord Demonic Abyss sa isang mapagmataas na paraan. 9 Darkness Palace. Nahulog ang puso ng lahat. Bilang isang pick 3-star power, ang 9 Darkness Palace ay isa sa pinakamalakas na demonic Dao forces, at sila ay isang napakalaking halimaw kumpara sa kanila. Kahit na napakabilis na lumawak ang Ocean Smoke Pavilion, hindi pa rin nila nagawang ikumpara ang behemoth na ito. Partikular na ang Sacred Lord Demonic Abyss ay isang matandang Sacred Lord na kadalasang nag-iisa, at ang kanyang lakas ay hindi maarap. Ang Ocean Smoke Pavilion ay hindi kailanman kabilang sa 9 Darkness Palace sa unang lugar. Ang mga mata ni Bichingyo ay mapagpasyahan. Ang Ocean Smoke Pavilion ay isa na ngayong 3-star power, at ito ay mas matatag kaysa sa iba pang normal na 3-star forces. Marami pa silang puwang para palawakin, at kasalukuyang mayroon itong dalawang Sacred Lords. Naniniwala sila na ang Sacred Lord Demonic Abyss ay hindi maglalakas loob na salakayin sila kung papasok sila sa lungsod na kinaroroonan ng Imperial Palace. Naniniwala si Bichingyo na sinumang prinsipe ang suportado ni Zhao Feng ay magiging Crown Prince, at sa puntong iyon, kailangang pag-isipan ito ng 9 Darkness Palace ng maraming beses bago kumilos laban sa Ocean Smoke Pavilion. Kung sasabihin ko, oo. Malamig na ngumisi ang Sacred Lord Demonic Abyss habang nanlamig ang kanyang tingin, at tumaas ng husto ang kanyang pressure. How dare a measly emperor go against him? Medyo hindi nasisiyahan si Sacred Lord Demonic Abyss sa sinabi ni Bichingyo. Lahat kayong umatras. Ang Old Monster Shoe ay may tame time na ekspresyon. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay mas malakas kaysa sa una nilang naisip. Ang anumang random na shockwave mula sa isang labanan sa pagitan ng mga Sacred Lords ay maaaring pumatay sa mga normal na hari. Maging si Bichingyo, na may lakas ng pinakamataas na Emperor, ay kailangang umatras. Isang grupo ng mga langgam. Nakangiting nanunuya ang Sacred Lord Demonic Abyss habang tinitingnan ang grupo mula sa Ocean Smoke Pavilion. Dalawang Sacred Lord lang sa simula ang gustong pigilan ako. Ang itim na liwanag na nakapalibot sa Sacred Lord Demonic Abyss ay biglang lumaki at bumaril sa hangin na parang dalawang itim na galame. Isang magulong demonic Dao aura ang dumaan patungo sa Supreme Emperor Dark Knight at Old Monster Shoe, na bahagyang nanginginig sa kanilang mga puso. Nang malapit nang maglaban ang dalawang panig. Whoosh! Isang surge ng maliwanag na magnificent power sa anyo ng mga dragon ang lumitaw mula sa malayo at ginawa ang hindi mabilang na mga nilalang na likas na yumoko saan man ito pumunta. Tumigil ka! Bumaba ang boses ng isang makapangyarihang lalaki. Duke Nanfeng, ano ang kahulugan nito? Gusto mong makialam sa negosyo ko? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss habang nakatingin kay Duke Nanfeng, na nagmamadaling lumapit. Duke Nanfeng. Ang mga ekspresyon ng mga mula sa Ocean Smoke Pavilion ay naging masaya. Si Zhao Feng at Duke Nanfeng ay may magandang relasyon, at naniniwala sila na si Duke Nanfeng ay hindi basta-basta gagawin. Parehong nagpakawala ng hininga si Supreme Emperor Dark Knight at Old Monster Shoe. Masyadong nakakatakot ang aura na pinakawalan lang ng Sacred Lord Demonic Abyss isang segundo ang nakalipas.
Ngayong mayroon na silang Duke Nanfeng, medyo nakaramdam sila ng kumpiyansa. Sa kabutihang palad, nagawa ko ito. Nagpakawala ng hininga si Duke Nanfeng sa kanyang puso nang makita niyang walang nasugatan mula sa Ocean Smoke Pavilion. Sa kabutihang palad, nagutos siya sa kanyang mga nasasakupan na ipaalam sa kanya sa sandaling dumating ang Ocean Smoke Pavilion sa Gan Province, at agad siyang sumugod nang marinig niya ang balita. Nangako siya kay Zhao Feng na aalagaan niya ang mga taong ito. Kung may nangyari sa kanyang relo, napakasama nito. Kasabay nito, hindi niya inaasahan na talagang ipapadala ng Nine Darkness Palace ang Sacred Lord Demonic Abyss. Si Zhao Feng ang Grand Elder ng Ocean Smoke Pavilion at kaibigan ko. Hindi ako pwedeng umupo na lang dito at walang gagawin kapag sinusubukan mong patayin ang mga subordinate niya. Si Duke Nanfeng ay hindi natakot sa pagtatanong ni Sacred Lord Demonic Abyss, at isang pag-agos ng Invisible Providence ang nagmula sa kanya. Makikita ang imahe ng malabong dragon na umiikot sa kanya. Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Sacred Lord Demonic Abyss. Sa teorya, hindi tama ang mga aksyon ni Duke Nanfeng. Ang Ocean Smoke Pavilion ay dating nasasakupan ng Nine Darkness Palace, at pilit itong kinuha ni Zhao Feng ay nagpagalit sa itaas na echelon ng Nine Darkness Palace. Kung hindi siya nagtatago sa Imperial Palace, walang makakapagligtas sa kanya. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nagsimulang gumamit ng kanyang sariling katwiran kapag kaharap si Duke Nanfeng, ngunit ang kanyang demonic pressure ay talagang tumaas. Mayroon ding isa pang dahilan kung bakit gusto nilang patayin si Zhao Feng at ang mga mula sa Ocean Smoke Pavilion. Siyam na Darkness Palace ay nagpadala ng 4 na Emperor pagkatapos ni Zhao Feng, ngunit lahat sila ay pinatay niya. Kung bibitawan lang ng Nine Darkness Palace si Zhao Feng, saan nila ilalagay ang kanilang mukha? Ang Nine Darkness Palace ay nakatayo sa likod ng ika-13 prinsipe ngunit inaatake ang mga puwersa ng ika-9 na prinsipe. Ang ika-13 prinsipe ay hindi alam ang tungkol dito, tama ba? Sabi ni Duke Nanfeng. Ginagamit niya ang mga patakaran ng labanan para sa Crown Prince para higpitin ang Sacred Lord Demonic Abyss. Ang labanan para sa Crown Prince ay hindi pinahintulutan ang mga prinsipe na gumawa ng anumang bagay na makapinsala sa puwersa ng iba pang mga prinsipe. Nagulat ang mga taga-Ocean Smoke Pavilion. Hindi ba umalis si Zhao Feng kasama ang isang elder mula sa Duanmo family? Bakit siya sumali sa paksayon ng Ninth Prince? Higit pa rito, sa lahat ng mga prinsipe na kakampihan, ang Ninth Prince ay medyo mababa ang ranggo at may maliit na pagkakataon na maging Crown Prince. Hahaha, tinutulungan lang ni Zhao Feng ang Ninth Prince bilang isang individual. Kung gusto rin ng Ocean Smoke Pavilion na sumali sa Ninth Prince. Hindi pumayag ang Ninth Prince dyan, di ba? Tumawa ang Sacred Lord Demonic Abyss. Naisip na niya ang lahat ng ito bago siya lumabas. Nagbago ang ekspresyon ni Duke Nanfeng. Ito ay talagang totoo. Upang ang anumang kapangyarihan ay sumali sa paksayon ng isang prinsipe, ang prinsipe ay kailangang sumang-ayon dito mismo. Ngunit bakit tatanggihan ng sinumang prinsipe ang isang librerag 3 star na kapangyarihan? Kaya, ang puntong ito ay hindi pinansin at nakalimutan ng maraming tao. Duke Nanfeng, hinihikayat kitang isipin ang sarili mong negosyo. Malamig na tumawa ang Sacred Lord Demonic Abyss at agad na kumilos. Kahit na gusto siyang pigilan ni Duke Nanfeng, papatayin pa rin niya ang lahat mula sa Ocean Smoke Pavilion. Whoosh! 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 Ang liwanag ng demonyo ay sumiklab sa paligid ng Sacred Lord Demonic Abyss, at hindi mabilang na mga galame ang pinakawalan. Ang mga galame na ito ay parang pag-aari ng isang sinaunang hayop, at ang hangin ay naging tensyonado habang ang mga puso ng lahat ng iba pang mga Sacred Lord ay nanlamig. Huling yugto ng Mystic Light Realm. Nabulunan si Duke Nanfeng sa kanyang mga sinabi. King of Gods, Kabanata 927. Pabor. Huling yugto ng Mystic Light Realm. Nabulunan si Duke Nanfeng sa kanyang mga sinabi. Hindi niya inaasahan na ang Sacred Lord Demonic Abyss ay umabot sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm pagkatapos lumabas ng pag-iisa. Nangangahulugan ito na, kahit na makipagtambol siya sa 2 Sacred Lords mula sa Ocean Smoke Pavilion, hindi pa rin sila ang magiging katapat ng Sacred Lord Demonic Abyss.
Ang Old Monster Shoe at Supreme Emperor Dark Knight ay nakaramdam ng malakas na pag-akyat ng kapangyarihan habang sila ay nakaharap sa Sacred Lord Demonic Abyss, at ang kanilang mga katawan ay nagsimulang umikot at umikot. Pakiramdam nila ay hindi sila makahinga dahil sa pressure. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay parang isang walang kapantay na Diyos. Huling yugto ng Mystic Light Realm. Ang Old Monster Shoe ay natigilan. Siya at si Supreme Emperor Dark Knight ay naging Sacred Lords kamakailan lang, kaya medyo malayo pa sila sa mga normal na beginning stage na Sacred Lords. Higit pa rito, ang Supreme Emperor Dark Knight ay isang assassin. Sa isang labanan, marami sa kanyang mga diskarte ay hindi magagamit. Gayunpaman, kahit na magagamit nila ang kanilang buong kapangyarihan, wala pa rin itong silbi laban sa isang huling yugto na Sacred Lord. Ganap silang pinigilan ng Sacred Lord Demonic Abyss sa mga tuntunin ng cultivation. Ang mga mula sa Ocean Smoke Pavilion na umatras ng 1,000 milya ang layo ay nadama na may mali rin. Biglang tumaas ang aura ng Sacred Lord Demonic Abyss sa hindi maisip na antas. Pakiramdam nila ay nanginginig ang kanilang mga puso kahit mula rito. Nakaramdam din si Duke Nanfeng na walang magawa. Boom! Hindi mabilang na mga galame ng demonyo ang bumaril mula sa Sacred Lord Demonic Abyss at umaksyon patungo sa Supreme Emperor Dark Knight at Old Monster Shoe na parang isang mandaragit na sinasalubong ang biktima nito. Ang Supreme Emperor Dark Knight ay naging madilim na guhit ng liwanag na biglang nahati at umiwas sa mga pag-atake habang nawawala sa hangin. Ginamit ng Old Monster Shoe ang lahat ng kanyang Mystic Light Sacred Power para umatras, ngunit ang mga galame ay tila napakahaba. Matapos mawala, nagpalit na lang sila ng direksyon at nagpatuloy sa pag-atake sa parehong bilis. Pumihit ito at tumalikod sa pagtatangkang palibutan sila, at hindi sila sumuko. Nakatayo lang doon si Sacred Lord Demonic Abyss at malamig na nanonood, na para bang siya ang Diyos ng langit at lupa. Heaven Suppressing Demon Seal. Nang malapit nang maabyutin ng mga galame ang Old Monster Shoe, inilipat niya ang kanyang sacred power at naglabas ng selyo ng puting liwanag. Ang puting liwanag na ito ay may purong aura na maaaring sugpuin ang kapangyarihan ng mga demonyo. Boom! Ang takot na selyo ng kamay ng Old Monster Shoe ay nakipagsagupaan sa ilang galame. Bam! Sa harap ng ganap na Mystic Light Sacred Power, ang lihim na pamamaraan ng Old Monster Shoe ay ganap na nawasak. Ang mga galame ng demonyo ay dumaan sa Sacred Power at galit na bumaril patungo sa Old Monster Shoe. Kasabay nito, biglang lumitaw ang Supreme Emperor Dark Knight sa likod ng Sacred Lord Demonic Abyss at sinaksak ang isang parang anino na espada na kumikinang ng itim na liwanag patungo sa kanya. Malamig na ngumisi si Sacred Lord Demonic Abyss, at hindi man lang siya kumilos laban sa pananambang ni Supreme Emperor Dark Knight. Ang hangin sa likod ng Sacred Lord Demonic Abyss ay nagsimulang umikot habang ang isang galame ay bumaril patungo sa Supreme Emperor Dark Knight na may magulo at mapangwasak na aura. Whoosh! Ang lihim na pamamaraan ng Supreme Emperor Dark Knight ay nakipagsagupaan sa mga galame ng demonyo, isang kislap ng kadiliman ang humiwalay at nagtago. Shua! Parehong nabasag ang doppelganger ni Supreme Emperor Dark Knight at ang demonyong galame. Ang Supreme Emperor Dark Knight ay nagbigay ng isang doppelganger para lang sirain ang demonyong galame. Hindi siya makalapit sa Sacred Lord Demonic Abyss. Sa sagupaan, hindi man lang kumikibo ang Sacred Lord Demonic Abyss at gayon pa man ay nagawa niyang pilitin ang dalawang Sacred Lords sa isang desperado na sitwasyon. Si Duke Nanfeng ay nakatayo sa gilid at nasaksihan ito ng may pagkabigla. Hindi ako pwedeng patuloy na manood. Ang mga dragon sa paligid ni Duke Nanfeng ay biglang bumangon at lumampas sa mga paghihigpit ng kanyang kapangyarihan. Whoosh! Nang malapit ng kumilos si Duke Nanfeng. Jang! Isang immortal na sword intent ang lumitaw, at tila ito ay maaaring maglaslas sa kalangitan. Isang sinaunang berdeng gutay-gutay na espada ang hiniwa pasulong at nagpalabas ng matalim na aura na tila kayang ibalik ang langit. Isang puting figure na nabuo mula sa liwanag ng espada ang lumitaw sa likod ng punit-punit na espada. Ang figure ng isang elder na may mahabang bigot na nagbigay ng walang kamatayang soul sword intent ang nagtulak pabalik sa lahat ng galame.
Nanginginig ang puso ni Old Monster Shoe habang nakatingin sa sinaunang berdeng punit-punit na espada dahil sa gulat at hindi alam kung ano ang nangyayari. Iyon ay isang ancient god weapon. Napuno ng pagkabigla ang mukha ni Sacred Lord Demonic Abyss. Ito ay dapat na isang ancient god sword para maputol nito ang kanyang mga galame ng demonyo ng napakadali at makapagbigay ng isang walang kamatayang sword intent. Ang puting ilaw sa likod nito ay naglalaman din ng mga batas ng Soul Sword. Ito ang tanging ancient god weapon na lumitaw sa Divine Illusion Dimension. Higit pa rito, ang Little Sword Saint Goyu mula sa Sky Sword Pavilion ay nakakuha ng pagkilala sa ancient god weapon at naging isang soul sword na sumanib sa ancient god weapon at naging espirito ng sandata nito. Dahil dito, may mga alingaw-ngaw na bumalik ang Sky Sword Pavilion sa dati nitong maluwalhating 4-star na araw. Bakit nandito ang ancient god weapon? Si Duke Nanfeng ay nagulat at natarante sa parehong oras. Ang kapangyarihan ng ancient god weapon ay talagang nakakagulat. Senior Sword Saint. Isang babaeng nakaitim ang nagsimulang dahan-daang lumipad. Ito ang kababalaghan ng nakababatang henerasyon ng Sky Sword Pavilion, si Mo Dongyao. Naging malungkot ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss. Bakit nakikialam din ang Sky Sword Pavilion? Higit pa rito, maaaring maramdaman ng Sacred Lord Demonic Abyss ang isang nakatagong sword intent sa hindi kalayuan. Dahil dito, huminto ang Sacred Lord Demonic Abyss. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog mula sa imahe ng Little Sword Saint. Sacred Lord, may utang akong pabor kay Zhao Fang, kaya hindi pwedeng wala ako dito. Nang marinig iyon, kumulo sa galit ang Sacred Lord Demonic Abyss. Zhao Fang na naman. Ano ang ginawa ni Zhao Fang sa Divine Illusion Dimension para sa Little Sword na si Saint Goyu ay may utang na loob sa kanya? Ikaw lang ang espiritu ng sandata ng isang ancient god weapon. Gaano karaming kapangyarihan ang maaari mong gamitin? Malamig na sabi ng Sacred Lord Demonic Abyss. Si Mo Dongyao ay ganap na hindi niya pinansin dahil ang kanyang cultivation level ay masyadong mababa. Ang kanyang atensyon ay pangunahing nakatuon sa nakatagong sword intent. Tiyak na hindi papayagan ng Sky Sword Pavilion ang ancient god weapon at ang kanilang kababalaghan na lumitaw sa labas ng mundo sa casual na paraan. Talagang mayroong walang katulad na dalubhasa sa sword daw na nagpoprotekta sa kanila ng palihim. Gayunpaman, kapag naisip niya ito, iyon ang gusto ng Sacred Lord Demonic Abyss, dahil hanggat hindi niya sinasaktan si Mo Dongyao o planong nakawin ang ancient god weapon, ang Sacred Lord mula sa Sky Sword Pavilion ay walang gagawin. Ito ay magiging mas madali kung gayon. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nagpahayag ng isang nakamamatay na ngiti, at ang layunin ng pagpatay ay sumilay sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa Old Monster Shoe at Supreme Emperor Dark Knight. Hindi siya natakot sa ancient god weapon. Kinailangan niyang patayin ang mga mula sa Ocean Smoke Pavilion, ngunit biglang naglabas ng kislap ng liwanag ang ancient god tattered sword at damapo sa kamay ni Duke Nanfeng. Jiang. Huminto sandali si Duke Nanfeng bago maunawaan kung ano ang gusto ng Little Sword Saint. Weng. Si Duke Nanfeng, na napapaligiran ng mga magagaan na dragon at may hawak na ancient god weapon, ay agad na naglabas ng isang nanginginig na sword beam na tumama sa kalangitan. Ang kahanga-hangang aura ng Sacred Lord Demonic Abyss ay gumuho laban sa walang kamatayang sword intent. Ang figurine ng transparent na Little Sword Saint sa likod ni Duke Nanfeng ay naglabas ng intent of the Soul Sword. Binago ng kanilang pinagsamang puwersa ang kulay ng langit, at tila sila ay naging isang walang katulad na Sword Saint. Ano ito? Nataranta ang Sacred Lord Demonic Abyss. Posible ba ito? Sa pagdaragdag ng Draconic Providence, si Duke Nanfeng ay nagkaroon ng battle power ng isang early-stage Mystic Light Realm, at sa tulong ng Ancient God Weapon sa itaas, ang kanyang battle power ay madaling nalampasan ang mga huling yugto ng Mystic Light Realm. Napuno ng pananabik ang Supreme Emperor Dark Knight at Old Monster Shoe. Ang kasalukuyang Duke Nanfeng ay nagbigay ng walang katulad na presyon na nagpasindik sa langit at lupa. Tulad ng inaasahan sa isang Ancient God Weapon. Bumantong hininga ang Old Monster Shoe. Sacred Lord, may utang lang ako kay Zhao Fang at ayaw kong maging kaaway mo. Ang boses ng Little Sword Saint sa loob ng puting liwanag ay tumunog sa Soul Dimension. Sacred Lord Demonic Abyss,
ang labanan para sa Crown Prince ay nagsimula na, at lahat ng puwersa ng Great Gunlord Dynasty ay natangay na dito. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sabi ni Duke Nanfeng habang nagbibigay siya ng malakas na panggigipit. Tumingin ang Sacred Lord Demonic Abyss kay Duke Nanfeng at naunawaan ang ibig niyang sabihin. Ang Nine Darkness Palace ay nawalan ng malaking dami ng Middle Echelon Fighters at maging isang Sacred Lord sa kanilang mga pagtatangka na harapin ang Purple-Haired Demonic Duo. Kung nasugatan din siya, lahat ay dahil gusto niyang makitungo sa isang junior sa Void God Realm, hindi ito pakinggan, at malamang na makakaapekto ito sa pag-unlad ng Nine Darkness Palace sa hinaharap. Ngayong ang pinakamataas na 3-star na Sky Sword Pavilion ay nakilala na ang sandata ng sinaunang Diyos, walang nakatitiyak sa kung ano ang maaaring mangyari. Sige. Ibibigay ko kay Duke Nanfeng at sa Sky Sword Pavilion ang mukha at hahayaang mabuhay kayong lahat. Tunog ng boses ng Sacred Lord Demonic Abyss habang binibigyan niya ang sarili ng dahilan na magagamit niya para umatras. Ang mga galame ng demonyo sa himpapawid ay nagsimulang umukit at naging mga itim na kaliskis na sumasakop sa Sacred Lord Demonic Abyss habang siya ay nagsimulang umalis. Ang panggigipit ng isang demonic daw Sacred Lord ay nagsimula ring maglaho. Maraming salamat sa Sky Sword Pavilion sa pagtulong. Nagpasalamat ang mga mula sa Ocean Smoke Pavilion. Nabayaran ko na ang pabor ni Zhao Fang. Kung wala nang iba, aalis na ako. Ang Ancient God Weapon ay nag-iwan ng bahid ng berdeng ilaw ng damapo ito sa kamay ni Mo Dongyao, at umalis sila. Sa sandaling ito, sa loob ng sinaunang Dream Realm, ang kalangitan ay maliwanag at maaraw, ngunit ang isang bahagi ng kagubatan ay natatakpan ng isang bagyo ng hangin at kidlat. Nabuo ko ang pangunahing istruktura ng isang munting mundo. Umupo si Zhao Fang sa gitna ng kanyang little world. Umihip ang hangin at kidlat sa paligid niya, ngunit wala itong epekto sa kanya. Ang True Yuan sa loob ng kanyang crystal core ay dahan-daang napuno ang bawat sulok ng little world, tulad ng kung paano ibinuhos ang dugo sa bawat paa. Nararamdaman niya na siya ang Panginoon ng little world na ito at kontrolado ang lahat ng nasa loob nito. Nagkaroon pa siya ng kaunting kontrol sa mga batas ng Ancient Dream Realm. Upang gumamit ng Little World, isasagawa ito sa katotohanan at kontrolin ang bahagi ng mga batas ng realidad. Sa puntong ito, ang Little World ni Zhao Fang ay 200 metro lamang ang lapad, na walang iba kung ikukumpara sa projection ng Nine Darkness Sacred Lord na 1,000 milya ang lapad na Little World. Hindi sapat ang kapangyarihan ng aking Little World. Mukhang hindi sapat ang koneksyon sa pagitan ng domain ng Wind Lightning at ng Crystal Core na dimensyon. Nakikita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang lahat. Ang istruktura ng Little World ay dapat na napakalakas o kung hindi ay mahirap itong gawing perpekto sa hinaharap. Sa isang tiyak na araw, napuno ng madilim na ulap ang hangin sa itaas ng Ancient Dream Realm, at makikita ang mga kidlat ng kidlat. Dito na ba? Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. King of Gods, Kabanata 928. Tai Hong Nan. Napuno ng maitim na ulap ang hangin sa itaas ng Ancient Dream Realm habang nagsimulang umihip ang kidlat. Dito na ba? Si Zhao Fang ay labis na nasa sabik, ngunit ang kanyang mga mata ay mataimtim. Nabuo niya ang kanyang little world sa loob ng Ancient Dream Realm dahil gusto niyang maghintay sa susunod na bagyo. Mula nang magkaroon siya ng ideyang ito, gusto niya itong subukan, unawain ang little world of wind and lightning sa panahon ng bagyo ng Ancient Dream Realm. Plop, plop, plop. Nagsimulang magdilim ang kalangitan kasabay ng pagpatak ng mga patak ng ulan mula sa langit. Nang pumasok ang mga patak ng ulan sa little world ni Zhao Fang, naramdaman niyang nagsisimula na itong maging magulo. Hindi niya napigilan ang mga patak ng ulan na pumasok sa kanyang little world. Sa ngayon, makokontrol ko lang ang ginagawa ko sa aking little world. Hindi ko maapektuhan ang iba pang mga bagay, at ang iba pang mga bagay ay maaaring makaapekto sa katatagan ng aking little world. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Ang kanyang little world ay masyadong mahina. Gayunpaman, hindi niya naalala na siya ay nasa Ancient Dream Realm. Kung babalik siya sa realidad, ang kanyang kontrol sa kalawakan ay lalampas sa isang bagong nabuong little world ng isang normal na emperor. Ang mga patak ng ulan mula sa Ancient Dream Realm ay naglalaman din ng maraming sinaunang aura na ganap na naiiba sa sukat na kanyang tinitirhan.
Upang makontrol ang mga patak ng ulan na ito, kailangan niyang magkaroon ng malalim na pangunawa. Upang maapektuhan ang mga batas ng Ancient Dream Realm, kailangan niyang maunawaan ang pinagmulan ng Ancient Dream Realm sa isang tiyak na antas, at si Zhao Feng ay napakalayo mula sa hakbang na iyon. Boom! Lalong lumakas ang ulan, at ang paminsan-minsang kidlat ay lumitaw. Itinaas ni Zhao Feng ang kanyang ulo. Ang bagyo sa pagkakataong ito ay mas maliit kaysa sa huling pagkakataon. Kahit na ganoon ang nangyari, nagsimulang maging transparent ang little world ni Zhao Feng nang bumagsak ang mga patak ng ulan dito, na tila ba ito ay mawawala anumang sandali. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng habang pinapaikot niya ang kanyang crystal core na dimensyon. Ang isang surge ng Wind Lightning True Yuan ay agad na dumaloy sa bawat sulok ng little world, at ang outline ng little world sa paligid ni Zhao Feng ay naging medyo mas malinaw. Isang paminsan-minsang kidlat ang lumitaw sa madilim na ulap. Sa ibaba ng maitim na ulap na ito ay isa pang layer ng kalahating transparent na ulap na sinalanta ng hangin at kidlat. Ang eksenang ito ay lubhang kakaiba. Para bang may dalawang langit sa isang mundo. Tulad nito, nagsimulang maramdaman ni Zhao Feng ang mahinang aura ng hangin at kidlat sa gitna ng ulan ng Ancient Dream Realm. Ang little world ay nagbago sa kanyang isip at nagsimulang dahan-daang maging makatotohanan. Boom! Isang kaluskos ng kidlat ang tumunog mula sa itaas ng ulo ni Zhao Feng at naging dahilan upang ang kanyang little world ay magpakawala ng malakas na kidlat. Ang presyon ng isang bagay na namamahala sa lahat ng bagay sa mundo ay lumitaw, at ang isang malakas na pakiramdam ng panganib ay nagbigay ng babala sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Hindi maganda. Boom! 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 Isang higanteng kidlat ang dumaong sa mismong kinatatayuan ni Zhao Feng at naiwan sa likod ng isang itim na bunganga. Lahat sa loob ng 10 metro ay nawala. May umuusok at nasusunog na itim na piraso ng kahoy sa malapit. Ang ibong yaw at sawa sa puno ay tumingin sa butas na may mga mata at nanginginig na katawan. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang batang may gininto ang buhok sa pinakagitna ng itim na bunganga. Nasaksihan ng higanteng sawa at yaw bird ang lahat ng ito at walang inisip tungkol dito. Bagamat hindi masyadong mataas ang cultivation ng kanilang amo, may kakayahan siyang gumalaw na parang multo. Nakahinga si Zhao Feng. Nasa proseso siya ng pag-unawa, kaya mahina ang pakiramdam niya sa labas ng mundo. Kung hindi dahil sa babala ng kanyang kaliwang mata na gumising sa kanya ay napatay na siya ng kidlat. Hindi dapat bumagsak ang kidlat sa gayong mahinang bagyo. Mukhang naakit ito ng aking little world of wind and lightning. Sinuri ni Zhao Feng. Ito ang unang higanteng kidlat na bumagsak mula nang lumitaw ang bagyo. Ang little world of wind and lightning ay nasa simula pa lamang, kaya't ang kakayahan nitong makaakit ng kidlat ay walang halaga kumpara sa kanyang sacred lightning body. Kung ay circulate niya ang kanyang sacred lightning body dito, agad itong makakaakit ng maraming kidlat. Higit pa rito, lumalala ang panahon, kaya mas malaki ang posibilidad na bumaba ang sinaunang kidlat. Nangangahulugan ito na maaaring kailanganin ni Zhao Feng na umalis sa Ancient Dream Realm anumang oras, kaya hindi na siya nang ahas na ipalaganap ang kanyang little world of wind lightning. Pagkatapos mangolekta ng ilang kahoy na naglalaman ng ilang sinaunang kidlat sa malapit, umupo si Zhao Feng sa pinakagitna ng butas. Mayroong 2 buwan na lang bago ang laban para sa Crown Prince. Dapat ko nang tapusin ang mga maagang yugto ng aking little world noon. Malinaw ang isip ni Zhao Feng. Para sa mga normal na emperor, ang pagbuo ng isang normal na little world sa loob ng isang taon ay nangangahulugan na sila ay isang walang katulad na kababalaghan, ngunit sa kakayahan ni Zhao Feng sa pagsusuri at pag-aaral, sapat na ang 4 na buwan. Gayunpaman, ang little world of wind lightning na gusto niyang mabuo ay naglalaman ng intent mula sa Ancient Dream Realm at mas mahirap kaysa sa isang normal na little world. Kapag natapos na ni Zhao Feng ang mga unang yugto ng kanyang little world, ang kapangyarihan nito ay madaling supilan ang isang normal na Emperor's Little World, katulad ng kung paano hindi makahinga si Zhao Feng ng 3 beses sa unang pagkakataon na pumasok siya sa Ancient Dream Realm. Ilang puwersa ang nakatayo sa loob ng palasyo ng ika-9 na prinsipe. Maraming hari at emperor ang nakatayo sa gilid. Ilang 3-star powers lang, mga eksperto na may marangal na ranggo, at sacred lords ang pinayagang magsalita. Nandito lahat si Supreme Emperor Dark Knight,
Old Monster Shu, Duke Nanfeng, at Zhou Suer, ngunit tense ang atmosphere. Ika-9 na prinsipe, ibibigay ba talaga natin kay Zhao Feng ang posisyon ng Beast Tamer? Isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang may hindi nasisiyahang ekspresyon. Ang bawat galaw at kilos niya ay nagbibigay ng malakas na puwersa, at ito ay nasa ilalim pa rin ng batayan na sinusubukan niyang itago ito. Medyo malungkot din ang ekspresyon ng Ninth Prince. Sa totoo lang, gusto niyang ibigay ang posisyon ng Soul Specialist kay Zhao Feng, ngunit sinabi na ng huli sa lahat na siya ang Beast Tamer. Bilang karagdagan, ang Ji family ay orihinal na sumuporta sa kanya, ngunit pagkatapos malaman na si Zhao Feng ay isang miyembro ng puwersa ng Ninth Prince, agad silang umalis at sumama sa Eighth Prince, na isang malaking dagok. Nang magtanong ang ika-9 na prinsipe kung bakit, sumagot ang elder mula sa pamilyang Ji. Kapag naruroon si Zhao Feng, magiging mahirap para sa Ji family na makuha ang posisyon ng Soul Specialist. Ang ika-9 na prinsipe ay walang magawa, ngunit dahil ang Ji family ay sumali na sa panig ng Eighth Prince, ito ay walang silbi kahit paano siya magpaliwanag. Gayunpaman, ang suporta ni Zhao Feng ay nagbigay din sa ika-9 na prinsipe ng ilang iba pang mga taga-suporta, tulad ng Duke Nanfeng at ang Ocean Smoke Pavilion. Sa isang tiyak na lawak, sinusuportahan din siya ni Zhou Suer dahil kay Zhao Feng. Well, si Zhao Feng ay isa ring napakatalino na Beast Tamer. Ngumiti ang ika-9 na prinsipe at sumagot. Naniniwala siya na gagamitin ni Zhao Feng ang kanyang tunay na kakayahan at hindi siya lilanlangan. Si Duke Nanfeng at ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion ay natarante rin. Habang si Zhao Feng ay talagang isang mahuhusay na Beast Tamer, ang kanyang personal na lakas sa pakikipaglaban at misteryosong eye bloodline na mga diskarte ay higit na nakahihigit. Gayunpaman, ang mga miyembro ng Ocean Smoke Pavilion ay walang karapatan na tanungin ang mga pagpipilian ni Zhao Feng. Hindi na nagsalita ang matipunong lalaki. Siya ay mula sa Shi family, na nag-iisang miyembro ng 8 big families na nakatayo sa likod ng Ninth Prince. Hindi niya ipinaglalaban ang posisyon ng Beast Tamer, iniisip lang niya ang grupo, at umaasa siyang ang bawat miyembro ay ang pinakamahusay na posibleng pagpipilian para sa kanilang posisyon dahil napakalakas ng kanilang mga kalaban. Sa orihinal na ulat ng kabuuang lakas, ang Ninth Prince ay nasa ika-6 na ranggo, ngunit ngayon ay bumaba na ito sa ika-7. Nangangahulugan ito na, sa panahong ito, ang iba pang mga prinsipe ay nakatagpo ng mas maraming kapalaran kaysa sa ika-9 na prinsipe. Ang ika-8 prinsipe, na orihinal na nasa ika-7 na ranggo, ay ika-4 na ngayon at nagkaroon pa ng momentum na lumaban para sa posisyon ng Crown Prince. Walang tiwala ang mga kasalukuyang miyembro kapag kaharap ang mga nakakatakot na grupo ng iba pang mga prinsipe. Shi Yulei, hanggat nagtutulungan tayo at ginagamit ang mga taktika ni Shen Jizi, may pagkakataon tayo. Ang boses ni Old Ying. Hindi tayo maaaring magmadali sa mga conclusion sa ngayon. Kahit ano pwedeng magbago. Dahan-daang sabi ng isang matanda na may hawak na tauhan na may puting balbas. Si Shen Jizi ay dating isang sikat na pantas na marunong ng panghuhula, ngunit walang balita tungkol sa kanya na narinig sa loob ng maraming taon. Ang kanyang hitsura ay nagulat sa marami sa mga nakatatandang henerasyon. Ang isang pangungusap mula sa bawat isa sa mga matatanda ay agad na nagpakalma sa lahat. Bukas ang laban para sa mga posisyon. Hindi pa rin lumalabas si Zhao Feng sa pag-iisa. Isang hindi nasisiyahang boses ang tumunog mula sa elder ng isang normal na 3-star power. Ang pakikipaglaban para sa mga posisyon ay ang huling hadlang upang kumpirmahin ang mga posisyon at kadalasan ay hindi nagtagal. Halimbawa, ang Ninth Prince ay mayroong 7 puwang sa kabuuan. Si Zhou Suer ay napakatanyag sa kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling, at walang sino man ang handang hamanin siya tungkol dito. Kahit na akala nila ay may pagkakataon sila, hindi sila maglalakas loob. Si Shi Yulei ay isang prodigy ng Shi family na gumising sa kanyang bloodline, at siya ay mula sa isang mas naunang henerasyon. Ang Shi family ang pinakamalaking puwersa sa likod ng ika-9 na prinsipe, kaya walang sino man ang magtatangkang pumalit sa kanyang pwesto. Sa katunayan, kung gusto ng Shi family na kumuha ng pangalawang pwesto, ang mga normal na puwersa ay hindi maglalakas loob na magsabi ng kahit ano. Higit pa rito, may 2 pang natatanging panuntunan sa paglaban para sa mga posisyon.
Ang una ay ang mga puwersa lamang na sumusuporta sa partikular na prinsipe o isang neutral na puwersa ang may karapatang hamanin ang posisyon. Ang pangalawa ay ang paglilinang ng naghahaman ay hindi lalampas sa taong may posisyon. Halimbawa, kung gusto ng isang beast tamer na hamanin si Zhao Fang, kung gayon ang beast tamer na ito ay hindi maaaring magmula sa anumang puwersa sa likod ng alinman sa iba pang mga prinsipe, at ang kanilang cultivation ay hindi lalampas kay Zhao Fang. Sa lahat ng mga paghihigpit na ito, ang pakikipaglaban para sa mga posisyon ay hindi talaga ganoon kakomplikado o kapana-panabik gaya ng may isip ng isa. Kung hindi lalabas si Zhao Fang sa pag-iisa bukas, kailangan na lang natin siyang gambulin. Bahagyang nawala ng magawa ang ika-9 na prinsipe. Naalala niya kung paano pumasok si Zhao Fang sa pag-iisa sa kanilang unang pagbisita. Gayunpaman, ang 9th Prince ay bahagyang inaabangan ito. Si Zhao Fang ay isa sa kanyang mga pangunahing miyembro, kaya makakabuti lamang para sa kanya kung magiging mas malakas si Zhao Fang. Isang aura ang biglang lumitaw, at ang mga ekspresyon ng lahat ng mga eksperto ay nagbago habang nakatingin sila sa labas. Kamahalang 9th Prince, iistorbahin kita. Isang makapangyarihang elder na nakasuot ng maitim na pulang damit ang nakatayo sa labas ng bulwagan, at dahil sa panggigipit niya, ang lahat ng mga eksperto sa bulwagan ay nagsimulang huminga ng mas mabigat. Sa tabi niya ay ilang iba pa mula sa Tai family, at isa sa kanila ay isang magandang babae na agad na tumingin sa bulwagan. Senior Hongnan, bukas na ang laban para sa mga posisyon. Pwede ko bang itanong kung bakit ka nandito? Ang 9th Prince ay nagbigay ng isang mahinang ngiti habang siya ay pasulong. Ang Tai family ay isa sa pinakamagaling sa 8 big families at hindi mas mahina kaysa sa pinakamataas na 3-star powers. Kasalukuyan silang nakatayo sa gilid ng 4th Prince. Nandito ako para hanapin si Zhao Fang. Umalangaw-ngaw ang boses ni Tai Hongnan sa buong bulwagan, at walang nang ahas na pigilan ang kanyang walang galang na mga aksyon. Maging ang elder na kumakatawan sa Shi family ay yumoko at hindi nagsalita. Bagamat pareho silang mula sa isa sa 8 big families, ang Shi family ay wala kahit saan malapit sa Tai family, na nagbabantay laban sa mga hindi tao na lahi sa hilagang kanlurang rehiyon. Higit pa rito, itong Tai Hongnan ay hindi basta-basta miyembro ng Tai family, siya ay isang matandang sacred lord. Senior Hongnan, si Zhao Fang ay nasa pag-iisa pa rin. Ang ika-9 na prinsipe ay may apologetic na ekspresyon. Sigurado ka bang hindi lang siya nagtatago sa Tai family? Bahagyang nagalit ang ekspresyon ni Tai Hongnan nang kumalat ang isang alon ng nagninangas na aura at pinipilit ang lahat ng iba pang mga eksperto na naruroon. Ang kanilang mga kaluluwa ay nagsimulang manginig, at ang true yuan at dugo sa loob ng kanilang mga katawan ay malapit ng masunog.